Dagdag sa iniwang bangungot ng Bagyong Christine ang malagim na sinapit ng mga taga-Talisay, Batangas. Dahil sa pagho, 14 na ang kumpirmadong patay matapos matabunan. Nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol. Emil, matapos nga ang baha, matinding putik naman ang naging kalbaryo ng mga taga-Batangas dahil hindi pa rin madaanan ng ilang kalsada tulad na lamang dito sa Talisay. Samantala, Emil, gaya ng inyong nabanggit, nagpapatuloy pa rin ang retrieval operation sa gumuhungas sa barangay Sampaloc kung saan 14 na ang kumpirmadong patay. Puro putik at bato ang makikita dito sa barangay Sampaloc sa Talisay, Batangas, kasunod ng landslide. Natabunan ang mga bahay at may mga residenteng nalibing sa guho. Kabilang sa mga natabunan at hindi pa nakikita ang mag-ina ni Elmer de Jucos. Hindi naman nung sumiso katakalayan na maglalandslide yan gawa ng mahina naman ang ulan kaso wala magdamag. Pagbalik namin dito, yun, gumuho na. Nakatakbo raw ang dalawa niyang anak pero naiwan sa loob ng bahay ang asawa at 2 taong gulang na anak. 20 household at meron pong ang nahagip dito yung mga 8. There are pockets of landslides, no? Magmula Tagaytay, pababa dito. Lahat ng tubig at punong nabuwal at mga boulders and lupa dito pababa. Hindi mo sukat akalaan itong aking kinatatayuan ay dating may mga nakatayong bahay pero ngayon makapal na putik na at aglalakihang mga bato. Natabunan kasi ang mga ito na magka-landslide sa kasagsagan ng ulan kahapon. 20 ang naiulat na natabunan kung saan 14 na ang nare-recover. Ang dalawa dito sa likod ng bahay ni Celo nakita kahapon. Ilang metro ang layo mula sa landslide area. Dala ho siya ng baha, dito ho siya dala. Nandito siya. Dito namin siya nakuha. Galing ho doon. Kaya pag yung nandun patay hindi nakuha, nandito yun. Pwedeng nandiyan nyo. Ang mga na-retrieve, idinaan na sa lawa para maihatid sa bayan. Papuntang may poblasyon Talisay, wala pong madadaanan dito. Bakas naman sa bayan ng Talisay ang tila dilubyong nangyari. Ang mga bahay, establishmento at mga sasakyan lubog sa napakakapal na putik. Hindi rin madaanan ang kalsadang ito sa Talisay, Batangas dahil bukod sa napakakapal na putik, hamon din itong mga nabuwal na puno na nakahambalang din sa kalsada. Puspusan ang ginagawang clearing operation. Ganito rin halos ang sitwasyon sa Lemery. Lubog sa putik ang mga sasakyan. Kahapon pa hindi madaanan ang lugar na ito sa Palanan, Lemery dahil sa tinding baha. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito madaanan dahil sa katerbang putik naman ang nasa kalsada. Kaya pahirapan ang paglilinis bagamat merong ilan tulad na lamang nitong mga motorsiklo na nangahas dumaan. Kami nagharap ng tubig, walang matubig sa amin. Ang mga truck kahapon pa stranded. Di putik kapalang putik. Kabilaan ng mga pagguho sa mga kalsada mula Lemery papuntang Talisay. May mga nabuwal na puno at natubang poste ng mga kuryente. Sa pinakahuling impormasyon, Emil, na nakuha natin mula sa Provincial Director mismo ng Batangas PNP, 4 na bangkay pa ang na-recover ngayong hapon kaya 18 na ang kumpirmadong patay dyan nga sa landslide sa Sampaloc dito sa Talisay. And as of 6 p.m. naman, umaabot na sa 49 ang bilang ng mga namamatay sa probinsya at 17 ang missing pa rin. Pero ito ay base pa lamang sa impormasyon o information at data na may hawak ngayon ang PNP. Ang PDRRMO naman ay patuloy pa rin nangangalap ng impormasyon kung ilang talaga ang kabuang bilang ng mga individual dito sa buong probinsya ang apektado at kung merong nang nagdeklara ng state of calamity. Emil. Marisol, itong bahagi ng barangay Sampaloc kung saan nangyari ang landslide na yan, identified ba ito ng mga otoridad na landslide prone at hindi ba nagkaroon ng tinatawag na preemptive evacuation bago nangyari yung sakuna?
Actually, Emil, bago pa nga daw talagang nanalasa at bumusang malakas na ulan, ay talagang nagkaroon na raw sila ng preemptive evacuation. However, aminado sila, Emil, na ang kanilang naging focus ay yung mga nasa coastal area na yun ang kadalasan talaga nilang sinasagip at kadalasang nagkakaroon ng maraming casualty. Kasi base na rin, Emil, sa ating panayam mismo doon sa mga residente sa tagal ng panahon daw nilang nakakaranas ng bagyo at mga malalakas na ulan, ay hindi naman daw sila nakaranas ng landslide sa area. Bagamat may mga warning naman daw silang pinalabas, pero hindi kasi nagkaroon ng sapilitang paglilikas. Pero kanina mismo doon, Emil, natanong natin kasi 20 houses yun, pero itong ilang pamilya lang ang tabunan kasi merong ilan na nagsagawa na ng paglikas bago pa man ang pag-uulan kahapon, Emil.